We're looking at the data. Kukunti lang naman ito, but nakakalungkot na meron pa rin. Gagawin natin dyan is to ensure that they are accountable. Buti nga, ngayon pa lang nakikita na and malilinis natin ang ating hanay. No cover-up, no whitewash. Ito ang tiniyak ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa gitna ng sunod-sunod na pagkakasangkot ng ilang pulis sa iba't ibang krimen sa bansa. Ayon kay General Nartates, kabilang sa mga kasong kinasasangkutan ng mga pulis ay ang pagpatay, carnapping at pagnanakaw. We cannot simply read somebody's mind, maraming factor, and this is a organization consisting of 230,000 na katao. Sa isang pamilya nga, mayroong problema. For example, ang isang pamilya member ay 10, yung isa mayroong problema. Tignan mo na lang kung ilan ang ating police, 230. So, ang isa, 10% out of 10, ay 10% nun is 23,000. Huwag natin paabutin ng 23,000. And if we're going to solve that, of course, the Philippine National Police, in coordination or in partnership with various stakeholders, ay gagawa ng paraan at ginagampanan natin na tayo ay magbago at malinis ang hanay ng Philippine National Police. Sinabi ng hepe ng pambansang pulisya na hindi nagkukulang ang organisasyon sa pagdisiplina at pagpapataas ng moral ng mga pulis, kagaya ng pagbibigay ng dagdag sahod ng Pangulo. Kaya naman aniya, hindi maiwasan ang pinuno ng PNP na masaktan dahil sa mga kasong kinakaharap ng iilang tiwaling pulis. Nalulungkot din tayo, nadidismaya tayo despite of all the moral boosting na binigay sa atin, lalong-lalo na ng ating Presidente, Pangulong Ferdinand Marcos. Binigay na. Nag-increase ang ating salaries and allowances. Nag-increase ang ating capabilities through the giving of funds, particularly the capital outlay for training and for other capability. Nagpapasalamat tayo, and despite of that, ay meron pa rin. Samantala, ipinagmalaki naman ng PNP ang pagbaba ng krimen sa unang buwan ng 2026 kumpara sa January 2025. Batay sa datos ng pambansang pulisya, nasa 24.32% ang ibinaba ng 8 focus crime na kinabibilangan ng murder, homicide, physical injury, rape, carnapping ng motor vehicle at carnapping ng motorcycles. Mula sa 3,236 na mga krimen na naitala noong January 2025, nasa 2,449 na lamang ang naitala nitong January 2026. Yung resources natin, hindi lang naman isa, hindi lang naman dalawa, no? Hindi lang naman pondo, hindi lang naman logistics. Kasama na rin yung human resource. Pagka dineploy mo yan, including a good police operation, we are managing police operations, in-enhance pa natin. And we are continuously auditing, reviewing the accomplishment of each and every unit. Kaya nga, we may attribute this decrease perhaps in the focus agenda to be set. That was set. Lalong-lalo na the active participation, empowerment of our community. Paalala ni General Nartates sa mga pulis, huwag umabuso sa kapangyarihan at iyakin ang maayos na paglilingkod sa komunidad at yung nararamdaman. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.